الناس والعلم طريق للعلا، كل من ساروا عليه وصلوا. سنة الله وهدي الأنبياء، وبه عز الرعيل الأول. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. Ama ba'd, hindi lamang nilikha ni Allah ang mga tao at hinayaan silang mamuhay ayon sa nais nila. Bagkus ay kinalingan niya ito na kagaya sa iba pang mga nilikha. Nagpadala siya ng mga sugo at nagbaba ng mga banal na aklat upang maging malinaw sa mga tao ang tamang daang tatahakin nila sa buhay na ito sa mundo. Nilinaw niya ang mga pananda ng gabay sa lahat ng aspeto ng buhay. Nakarating po ang gabay na ito ni Allah sa lahat ng salinlahi ng mga tao, na kung saan mayroong nagabayan at mayroon namang tumanggi sa gabay. Ang mensahe pong dala ng lahat ng mga sugo ay iisa at hindi nagkakasalungatan sapagkat galing sa iisang tagapaglikha. At ito ay ang pag-aanyaya sa mga tao sa pagsamba sa nag-iisang tunay na tagapaglikha. Siya si Allah. Bagaman nagkaiba ang mga batas ayon sa kakayahan at pangangailangan ng bawat salinlahi ng mga tao. Ang pagsamba po ay binigyan ng kahulugan ng Shaykhul Islam rahimahullah. Sabi niya, al-ibadatu hiya ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ang pagsamba ay katawagang sumasaklaw sa lahat na gusto at kinalulugdan ni Allah, kabilang sa mga salita at gawa na lantad at lingid. Ang pagsamba na ipinangaral ng mga propeta at sugo ay hindi po limitado sa mga seremonya o ritual na ginagawa sa mga simbahan, templo o sinagoga. Bagkos ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng buhay ng isang sumasampalataya na narapat niyang ilaan para sa ikalugod ni Allah. Ang buong buhay kong gayon ng isang mananampalataya ay pagsamba habang alinsunod ito sa kalooban ni Allah. Kay Allah, magmula ang simulain, kaisipan, salita, mga tuntunin at kabuntihang asal. At ukol kay Allah ang pagsamba, pangamba, pananalig, panalangin at iba pa. Ang katotohanan ito ng pagsamba ang paulit-ulit na binabanggit sa Quran upang malaman ng mga tao sa lahat ng panahon at lugar na walang ibang daan tungo sa matuwid na pamumuhay sa mundong ito at kaligtasan mula sa kaparusahan sa kabilang buhay, maliban lamang sa daang ito. Ang lubusang pagpapakaalipin para lamang sa tunay na tagapaglikha ng mga langit at lupa at pagtanggi sa pagpapakaalipin sa iba maliban lamang kay Allah. Sinabi ni Allah bilang paglilinaw sa isang layunin ng pagsusugo niya sa lahat ng mga sugo at pagbababa niya ng mga banal na aklat, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Hindi kami nagsugo nung wala ka pa ng anumang sugo malibang nagsiwalat kami sa Kanya na walang Diyos kundi ako, kaya sambahin ninyo ako. Sa isa pang aya ng Quran, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.
فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Talagang ang nagpadala kami sa bawat kalipunan ng isang sugo na nagsasabi, sambahin ninyo si Allah at iwaksi ninyo ang nagdidiyos-diyosan. Kaya mayroon sa kanila na pinatnubayan ni Allah at mayroon sa kanila na naging karapat-dapat sa Kanya ang pagkaligaw. Kaya maglakbay kayo sa lupa at tingnan ninyo kung papaano ang naging kinahihinatnan ng mga nagpapasinungaling. Matutunghayan po natin sa mga talambuhay ng mga propeta, alayhimussalam, na sinasabi sa atin ni Allah na bawat sugo at propeta ay nag-aanyaya sa bayan niya tungo sa pagsamba kay Allah. Kay Allah lamang at kalakip ang pagwawaksi sa pagsamba sa iba pa bukod sa Kanya. Sinabi ni Allah, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. Ito ay talata na sinabi patungkol kay propeta Noe o Noah. Sa isa pang talata patungkol naman kay Hud o propetang Hud na magkapareho din ang mensaheng kanilang ipinangaral. Wa ila adin akhahum huda qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh afala tattaqun. Kay propeta Saleh, wa ila thamud akhahum saliha qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Kay propeta Shuaib, wa ila madyana akhahum shuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Kay propeta Ibrahim o Abraham alayhisalam, wa Ibrahima idh qala liqaumihi ibudullaha wattaqu dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sa isa pang sa sunod na aya, inni bari'um mimma tushrikun inni wajjahtu wajhiya lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Kay propeta Yusuf o Jose alayhisalam, sinabi ni Allah sa atin sa banal na Quran na pinangangaralan niya ang sinumang makatagpo niyang tao. Nangaral siya sa mga kasama niya sa kulungan at nagpaliwanag sa kanila ng tamang paniniwala na dapat nilang tanggapin. Ya sahibay sijni arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan innal hukmu illa lillah amara alla ta'budu illa iyyah dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun. Gayon din naman kay propeta Jesus o Isa alayhis salam, sinabi ni Allah, wa qala al-masih ya bani Israil a'budu Allah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sinabi pa ni Allah bilang karagdagan, ma qultu lahum illa ma amartani bihi an i'budullaha rabbi wa rabbakum. Dito natin makikita na lahat ng mga propeta, iisa ang kanilang paanyaya. Ito ay ang pagkilala at pagsamba o pagpapakaalipin kay Allah lamang, kalakip ang pagtalikod o pagwaksi sa pagpapakaalipin at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. At dumating ang panghuling sugo na ang paanyaya ay para sa lahat ng tao. Para sa lahat ng tao sa buong mundo. Sinabi ni Allah, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakumul ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ang ibig sabihin ng aya na ito,
O mga tao, sambahin ninyo ang Panginoon ninyong lumikha sa inyo at sa mga mula sa nauna sa inyo, nang sa gayon kayo ay mangingilag magkasala. Dumating ang paanyaya ng Quran sa lahat ng mga taong sumasampalataya sa lahat ng mga propeta at sugo, bago pa si Muhammad, na muling bumalik sa katotohanang inilihis o nakalimutan ng mga salinlahi ng tao, na itigil ang pagsamba o pagpapakaalipin maliban lamang kay Allah. Sinabi ni Allah sa talatang ito, "Qul ya ahlal kitab ta'alaw ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Sabihin mo, o mga may kasulatan, ang tinutukoy dito ay mga Hudyo at mga Kristiyano, hali kayo sa isang salitang magkatulad sa pagitan namin at ninyo, na hindi tayo sasamba kundi kay Allah. Hindi tayo magtatambal sa Kanya ng anuman, at hindi gagawin ng iba sa atin ang iba bilang mga Panginoon bukod pa kay Allah. Ngunit, kung tumalikod sila, ay sabihin ninyo, sumaksi kayo na kami ay mga Muslim. Ito ang dalang mensahe ng lahat ng mga propeta mula kay Allah. Paanyaya sa lahat ng mga tao na bumalik sa original nitong kalikasan. Dahil ang paglihis mula sa kalikasan ng pagkakalikha sa tao ang ugat ng mga problema at mapaghating buhay. Hindi matutupad ang totoong kaligayahan ng tao kung hindi siya maibalik sa tunay niyang kalikasan. Ito ang sinabi ni Allah, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallah allati fatara an-nasa 'alayha, la tabdila li khalqillah, dhalika ad-dinul qayyim walakin akthara an-nasi la ya'lamun." Kaya panatilihin mo ang mukha mo sa relihiyon bilang isang makatotoo. Mamalagi ka sa kalikasan ng pagkalalang ni Allah, na nilalang niya ang mga tao ayon doon. Walang pagpapalit sa pagkakalikha ni Allah. Iyan ay ang matuwid na relihiyon. Ngunit, ang higit na marami sa mga tao ay hindi nakaalam. Bilang pagpapaliwanag sa talatang ating binasa, mababasa natin sa tafsir ni Ibn Kathir, sinabi niya, "Ituwid mo ang mukha mo at manatili ka sa relihiyong isinabatas ni Allah para sa iyo." Ang makatotohanan na pananampalataya ni Abraham, na kung saan ay iginabay ni Allah at lubusan niya itong binuo para sa iyo. Panatilihin mo ang matuwid na kalikasan na pagkalikha ni Allah sa mga nilikha, sapagkat nilikha ni Allah ang mga nilikha na likas na kumikilala sa Kanya na nag-iisa, at na walang Diyos na nararapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Sinabi pa ni Allah, "Wad akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Banggitin noong kinuha ng Panginoon mo mula sa mga anak ni Adan, mula sa mga likod nila ang mga supling nila, at pinasaksi niya sila sa mga sarili nila, "Hindi ba ako ang Panginoon ninyo?" Ay nagsabi sila, "Opo, sumaksi kami upang hindi niyo sabihin sa araw ng paghukom, tunay na kami doon tungkol dito ay mga nalilingat." Ang salita pong Rab sa lingwaheng Arabic ay tagapaglikha na sinasalin palagi na Panginoon. Ang talatang ito ay naglilinaw na likas sa tao ang pagkilala na si Allah lamang ang tagapaglikha, at ang tao ay saksi mismo sa pag-iral niya sa mundong ito
na ang pag-iral niya sa mundong ito ang simpleng tanda na mayroong nagpairal sa kanya. Ito po ay katotohanan ng hindi maaaring tanggihan ng matinong pag-iisip na ang pag-iral ng nilikha ay simpleng tanda ng pag-iral ng tagapaglikha. Ang mga sugo at propeta ay pinadala ni Allah upang paalalahanan at balaan ang sinumang lumihis sa kalikasang ito ng pagkakalikha sa tao. Ang pagkilala at paglilingkod sa isang tunay na Diyos, ito po ay isang kasunduang likas sa pagitan ng mga tao at tagapaglikha ng mga tao sa simula pa lamang ng pagkalalang sa tao. Walang karapatan ang tao na sirain ang kasunduang ito kahit hindi pa sila pinadalhan ng mga sugo at propeta na magpaalala sa kanila at magbabala. Dahil sa awa ni Allah, nagpadala siya ng mga sugo bilang tagahatid ng mabuting balita at tagababala upang igabay ang mga tao sa tuwid niyang kalikasan at hindi mailigaw ng sarili niyang pag-iisip lamang. Magkaakma ang relihiyong Islam at kalikasan ng tao sapagkat ang dalawang ito ay parehong nagmula kay Allah. Ang kalikasan ng tao ay likha ni Allah at ang Islam ang batas niyang ibinaba na angkop para sa kalikasang ito. Masisira po at malilihis ang kalikasang ito ng tao kung walang mga batas o tuntunin ng tagapaglikha ng kalikasang ito. Sapagkat kung sino ang lumikha, ay siya ang lubos na nakakaalam sa kanyang nilikha at may lubos ding kaalaman upang maglagay ng mga alituntuning angkop sa kanyang mga nilikha. At ang lubosang pagtanggap, pagsuko at pagtalima ng mga nilikha sa mga alituntunin o batas ng tagapaglikha, ito po ang diwa ng pagsamba at pagpapakaalipin sa pananaw ng Islam. Mayroon pong dalawang uri ng pagsuko ng tao at lahat ng mga nilikha. Ang una po ay ang pagsuko ng lahat ng nilikha sa kalikasan niya. Kalikasan. Halimbawa, ang kalikasan sa katawan ng tao, kahit natutulog, ang tao ay kusang humihinga, kusang dumadaloy ang dugo, kusang tumitibok ang puso, at iba pa, gayon din ang lahat ng mga nilikha. Ang ikalawang uri ng pagsuko ay ang pagsuko ng tao sa pamamagitan ng sarili niyang pagpapasya. Kung tatanggapin ba niya at susundin ang mensahe at mga batas na ipinangaral ng mga propeta o kaya tatanggihan. Sa ikalawang uring ito ay may lubos na kalayaan ang tao. Kapag tinanggihan niya ang mensahe at sinuway ang mga batas, malilihis at masisira ang kalikasan niya na siyang dahilan ng kasiraan at mapighating buhay sa mundong ito at lalong higit sa kabilang buhay. Ang Islam, ang kompletong batas ng tagapaglikha na angkop sa nilalang niyang tao sa lahat ng panahon at lugar. Dahil dito sinabi ni Allah, Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Tunay na ang relihiyon sa ganang kay Allah ay ang Islam. Sinabi pa niya sa isang talata, wa may yabtaghi ghayral islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ang sinumang naghangad ng iba pa sa Islam bilang relihiyon ay hindi ito matatanggap mula sa kanya at siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. Ang salita pong din, na karaniwan din nating sinasali na relihiyon, ang orihinal nitong kahulugan ay galing sa salitang dainuna na nangangahulugan ng paghahatol. Dahil dito, ang Islam bilang batas at alituntuning mula sa tagapaglikha para sa nilikha niyang tao, ang sinumang tumanggap ng relihiyong ito
ay hinahatulan niya ang lahat ng aspeto ng buhay niya ayon sa mga batas ng Islam. Kung nananatili pa ba siya sa mga itinakdang mga hangarin ng hangganan ng batas ng Islam o lumabas at lumihis na. Ang ulirang Muslim kung gayon ay nasa pagsamba sa lahat ng oras sa pamamagitan ng palagian niyang nasa kamalayan sa bawat ginagawa, iniisip, sinasabi, hinahangad, at lahat na may kaugnayan sa kanyang buhay kung naaayon pa ba sa mga batas ng Islam. Ang paanyaya ng Islam sa mga tao na gawin nilang saligan ng buhay nila ang pagsamba o pagpapakaalipin para kay Allah ay nangangahulugang sambahin at paglingkuran nila si Allah lamang at huwag magtambal sa Kanya ng anuman. Huwag gawing Diyos o Panginoon ang sinuman maliban sa Kanya at huwag tanggihan ang pagsamba at paglilingkod na ito sa Kanya. Sa aklat po na Al-Ubudiyya ng Shaykhul Islam, pagkatapos niyang sabihin ang kahulugan ng pagsamba na atin nang ibinigay kanina ang pakahulugan, idinugtong niya. Sabi niya, ang sala, ang zaka, siyam, hajj, totoong pananalita, amana o katapatan sa ipinagkatiwala, kabutihan sa mga magulang, ugnayang pang mag-anak, pagtupad sa mga kasunduan, pag-uutos ng nakabubuti at pagbabawal ng nakasasama, jihad laban sa mga kuffar at mga munafiqin, kabutihan sa kapitbahay, kabutihan sa mga mahihirap, kabutihan sa manlalakbay, kabutihan sa mga hayop, panalangin, paggunita kay Allah, pagbabasa, at iba pa ay kabilang sa pagsamba. Gayon din ang pagmamahal kay Allah at sa sugo niya, takot kay Allah, pagbabalik loob kay Allah, kadalisayan ng hangarin, pagtitiis sa batas niya, pagpapasalamat sa mga biyaya niya, pagkalugod sa itinadhana niya, pananalig sa Kanya, pag-asa sa awa niya, at pangamba sa kaparusahan niya ay kabilang sa pagsamba kay Allah. Ang buod sa pagsamba at paglilingkod kay Allah na ang lahat ng aspeto ng buhay ng isang tao ay kay Allah. Ang puso niya, isip, salita at gawa. Tanggapin niya ang batas ni Allah para sa kanya. Ang iniuutos at ipinagbabawal ng kusang loob at lugod. Magmamahal siya, gagawa at magsasalita ng anumang gusto ni Allah at kasusuklaman naman niya at iiwasan ang anumang kinasusuklaman ni Allah. Tatanggihan niya sa puso, isip at gawa ang batas ng iba pa maliban kay Allah. Ang iniuutos at ipinagbabawal maliban kung ito ay nagmula sa batas ni Allah. Ang katotohanan po, sa pagpapakaalipin kay Allah ay nangangahulugan na hindi maaari sa sinumang nilikha lamang ni Allah na maghahari sa lupa at manunupil ng mga tao. Bagkus nangangailangan na sa pagpapakaalipin ito na ang lahat ay maging pantay sa pagpapakaalipin sa kapangyarihan ng tagapaglikha ng mga tao. Walang karapatan ang sinuman na italaga ang sarili niya na makapangyarihan sa iba pang mga tao at uutusan nila sila pagbawalan ng ayon lamang sa gusto niya. Walang karapatan ang sinuman na maglagay ng mga kautusan para sa mga tao, magpalit, magbago, at magsusog sa batas ng ayon lamang sa kagustuhan niya. Bagkus ay tungkulin ng lahat na papangibabawin sa lahat ng bahagi ng buhay nila si Allah. Sa simulain nila, kaasalan,
kagandahang asal at mga alituntuning ipapatupad sa araw-araw na mga ugnayan at transaksyon. Gayon din, kabilang sa mga kailanganin ng pagpapakaalipin ito kay Allah na tumiwalag ang tao sa pagsunod sa mga pinunong mapaniil na nagkakatha ng mga batas na ayon lamang sa kagustuhan nila. Ginagawa nilang halal ang haram at ang haram ay halal. Sinabi ni Allah, "Wala tuti'u amral musrifin alladhina yufsiduna fil ard wala yuslihun." Huwag kang tumalima sa utos ng mga nagmamalabis na nananampalasanan sa lupa at hindi nagsasaayos. Sa simulaing pagpapakaalipin ng mga tao sa tagapaglikha, ang lahat ng tao ay nasa ilalim ng mga kautusan ni Allah. Ang tungkulin lamang ng pinuno ay ang pagpapatupad ng batas ni Allah at pangangalaga sa mga tao laban sa pagkalihis mula sa panuntunan ng Islam at pamamahalang kaugnay sa pangmundong buhay ayon sa batas ng Islam. Hindi karapatan ng pinuno na magkatha ng anumang batas o pamamahala na ayon lamang sa sarili niya o kaya'y baguhin at susugan ang batas na ibinaba ni Allah. Dahil dito, inutos ni Allah sa sugo niya na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa anahkum bainahum bima anzalallah." Humatol ka sa pagitan nila ng ayon sa ibinaba ni Allah. Hindi niya sinabi na humatol ka sa pagitan nila ng ayon sa kagustuhan mo, bagkus ay sinabi niya na ang paghahatol ay ayon sa ibinaba niya. Bagkus ay binalaan siya ni Allah laban sa pagsunod sa pithaya ng tao. Ganito ang ating mababasa, "Wala tattabi' ahwa'ahum wahdarhum ayaftinuka an ba'di ma anzalallah." At huwag kang sumunod sa mga nasa nila at mag-ingat ka sa kanila na matukso kanila palayo sa ilan sa ibinaba ni Allah sa iyo. Ang tungkulin naman ng mga nasasakupan ay sumunod sa pinuno hanggang ang ipinapatupad na kautusan ay kautusan ni Allah. Sa ganito, nararamdaman ng nasakupan na sila ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng dakilang tagapaglikha. Bagaman, hindi ito nararamdaman ng mga kuffar o ng mga di-Muslim, matatamasa naman nila ang lubusang katarungan sa batas ng Islam. Ang pakiramdam po na ito ng mga mananampalataya na sila'y nasa ilalim ng kapangyarihan ng tagapaglikha sa pamamagitan ng pagpapatupad ng pinuno ng mga batas ng Islam ay ang pagsamba o paglilingkod. Kapag nabago ang pakiramdam na ito, sa halip na ang pakiramdam ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng tagapaglikha at naging ang pakiramdam ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng namumuno, ito ang simula ng paglihis at pagtalikod sa pagsamba kay Allah at simula ng pagkasadlak ng tao sa pagkalugi na siyang babala ni Allah sa talatang atin ang binasa. Ano ang meaning ng talata? Ang sinumang naghahangad ng iba pa sa Islam bilang din ay hindi ito matatanggap mula sa kanya. At siya sa kabilang buhay ay kabilang sa mga malulugi. Ito ang nais ni Allah na maging kalagayan para sa lipunan ng tao. Nililinaw dito na ang katotohanan sa layunin ng da'wa ng Islam ay ang pagbabago sa mga katangian ng lipunang ito. Pagbabago sa simulain, kagandahang asal,
sistema, ideolohiya, at lahat ng aspeto ng buhay ng tao tungo sa gabay at panuntunang nagmula mismo sa lumikha ng tao, ang panuntunan ng Islam. Ang Islam kung ganon ay simulain ng ganap na pagbabago na magbubuwag sa mga saligan ng sistemang gawa ng tao upang itatag ang praktiko nitong kaisipan at simulain